Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 121 hanggang Kabanata 130. Kabanata 121. Dalawang hakbang pasulong si Selena at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Mr. Meyer. Tama siya, Mr. Meyer. Ang mga taong ito ay gumagawa ng sadyang kaguluhan. Kailangan mong gawin ang isang bagay tungkol dito. Ang ilang mga kawani ng pagkuha ay lumapit upang bigyang katwiran at umalangaw-aw. Ginoo. Meyer, nandito lang ako para uminom sa mga customer. Noong nagre-recruit ka, sinabi mo na ito ay isang part-time na trabaho na $300 bawat araw. Ayokong ibenta ang katawan ko. Humihikbi ang babae na parang namamatay na banshee. Napaiyak siya sa tunay na sakit. Pero sila, G. Meyer ginawa ang hindi maiisip, isang malakas na sampal ang ibinigay bago niya natapos ang kanyang mga salita. Parang isang bloke ng kahoy. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Meyer? Sumimangot si Selena na muo ang galit sa loob niya. Tumawa si Mr. Meyer. Ano bang problema niyo mga tao? Internal affair ito ng kumpanya natin, Mr. Meyer retorted. At saka, hindi ba dapat alam mo na kung ano ang mangyayari kapag pumunta ka dito para magtrabaho? Bukod dito, sila ang aming mga regular na VIP na customer. Hindi naman sa hindi kanila binayaran. Libo-libo at libo-libo ang ibibigay sa iyo. Paano kung matulog ka sa kanila sa loob lang ng isang araw o dalawa? Umisi si Mr. Meyer sa mayabang na tono at pinaningkitan ng mata si Selena. Pinagpira-piraso mo ang aming pinto at binugbog ang aming mga bisitang VIP sa madugong pulpol. Ngayon sabihin mo, ano ang dapat kong gawin sa way niya? Ang walang hiyang uhog. Kinagat ni Selena ang kanyang mga ngipin sa galit at ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng kanyang lubos na pagkagalit. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makatagpo ng isang kasuklam-suklam na beastard. Siya ang tauhan mo. Iyan ang sinabi mo sa kanya noong nagre-recruit ka at hindi kailangan ng pagtulog sa mga bisita. Gumagawa ka na ngayon ng krimen. Bla bla. Napakadaldal ng bitik. Pinaril siya ni Mr. Meyer ng mapot na titig. Kasalanan mo ito. Nandito na kami habang pumunta ka dito at sinasaktan ang aming mga bisita. Bayaran mo lang kami ng 10 milyon para sa pagkawala. Ano? 10 milyon. Huminga ng malalim ang mga empleyado ng Drake Dynasty Real Estate sa halaga. Walang maraming sirang artifact, isang pinto lang at ilang vase sa may pintuan. Hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay hihingi ng 10 milyon. Ikaw, isa itong ganap na pangingikil. Bukod dito, ang mga lalaking ito ang unang nagsimula ng digmaan. Kung nabayaran na ang pagkalugi, dapat sila na ang magbabayad. Bakit kami tinatanong? Sinubukan ni Selena na mga tuwiran sa kanila. Halos maramdaman niya ang paggulo ng kanyang dugo sa kanyang mga ugat. Patawad. I'm so sorry, sa lahat. Nasali kita. Kasalan ko to. Patawarin mo ako, hindi na napigilan ng babae ang luha. Bumulwak ang mga luhang parang talon sa kanyang pisngi. Sumigaw siya na parang gumuho ang buong mundo. Kasalanan ko ang lahat. Nasa akin na ang lahat. Inaladkad kita pababa sa impyerno kasama ko. Nagpalitan ng tingin sina Sonia at Felicia at para bang binahan ng sikat ng araw ang kanilang mga kaluluwa. Nakangiti sila sa loob. Ang G. Meyer na ito ay hindi ordinaryong tao. Ang mag-asawa ay kailangang magbid ng sunrise adyo bukas kung hindi sila makakapaglabas ng 10 milyon sa pagkakataong ito. Sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Sino ang nagtanong sa iyo na gumanap bilang isang superhero? Nagtagumpay si Sonia sa loob. Hindi mo kayang bayaran ito sa pagkakataong ito, hindi ba? Ang nakatato na lalaki ay nanunuya sa isang walang hiya at mayabang na tono nang maunawaan niya na si Mr. Meyer at ang kanyang mga tauhan ay pumanig sa kanya. Napakaganda talaga ng maliit na madaldal na bitik na ito, mas mapangakit pa sa kabit. Mr. Meyer, bigyan mo ako ng pabor. Kung ang babaeng ito ay handang matulog sa akin, maaari kang humingi ng mas kaunting kabayaran.
Pinagmasdan niya nang malapitan si Selena, tumakas ang laway sa kanyang mga labi. Kasunod na tumawa si Mr. Meyer. Siyempre, 3 milyon ang gagawa nito. Ang lalaking may tato na ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng maraming benepisyo sa ilalim ng mesa. Ngunit dahil sa kanila, ang KTV ay tumaas ng malaki sa mga benta bawat buwan. Sila ang kanyang mga nangungunang VIP na bisita. Kumpara sa kanila, si Jack at ang iba ay isang grupo ng mga white-collar staff mula sa isang kumpanya na pumunta dito para lang maghapunan. Hindi nais ni Mr. Meyer na masaktan hanggang para sa mga mahihirap na bansang bumpkins. Mangarap pa sa way ni Selena at itinuro sila ng may galit na tingin. Isang kumukulong galit ang bumalot sa loob niya. Honey, pwede ko ba silang turuan ng leksyon? Kung bugbugin ko sila, natatakot akong isipin mo na isa akong marahas at mabangis na lalaki. Kabanata 122. Sana kaya mo pero hindi ba napakalakas ng taong nasa likod nila? What should we do when? Kinagat ni Selena ang kanyang mapangakit na matambok na mapupulang labi, bahagyang kumunot ang kanyang mga kilay. Honey, payagan mo lang ako. Kung maglakas loob silang magkamali sa akin, parang nakikipag-away iyon sa mga Drake, diba? Pumalaklak si Jack, pamulong sa tenga ni Selena. Agad namang nagningning ang mga mata ni Selena sa sinabi nito. Tama siya. Isa na siyang mataas na bayad na elite bodyguard na nagtatrabaho sa pamilya Drake. Bukod dito, pinahahalagahan ni Miss Tanya si Jack. Kung may nangyaring masama sa kanila, ayos lang hanggat tutulungan sila ng pamilya Drake. Walang dapat ikatakot. Hindi ba kayo ay isang magandang mag-asawa? Malamig na tinutuya sila ni Mr. Meyer nang makitang magiliw silang nagbubulungan sa isa't isa. Ang hamak na ito ay sinusubukang makipag-away ka. Kami ay nauugnay sa pamilya Clark. Alam mo, ang pamilyang Clark ang pangalawa sa pinaka-maimpluwensyang pamilya sa lungsod na ito. Nakikilala mo ba ang iyong katangahan ngayon? Kung pinindot mo ang aming mga butones, sampal. Isang malakas na sampal ang damapo sa mukha ni Mr. Meyer bago niya makumplito ang kanyang pangungusap. Mr. Meyer spewed isang subo ng dugo, 2 ngipin ang lumabas sa kanyang bibig na basang-basa. Anak ng abdi. How dare you? Si Mr. Meyer ay hindi pa natama noon. Kumilos siya ng pera at siya pa ang bayaw ng numero 1 hitman ng pamilya Clark. Dahil sa relasyong ito kaya siya naging manager at namuhay na parang presidente ng bansa. Bukod pa rito, ang mga taong tulad ng nakatato ay nagbigay sa kanya ng maraming benepisyo sa araw-araw at lalo nitong pinalaki ang kanyang pagmamataas. Paano niya nalaman na may mabubugbog siya ngayon? Agad na bumalot ang iritasyon at galit sa loob niya. Siya ay nagmura at sumugod kay Jack, itinaas ang kanyang paa upang ihagis sa kanya ang isang malakas na sipa. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang binti, nakahanap si Jack ng pagkakataon na maglunsad ng isang malakas na suntok sa kanyang pondiya. Iyon ang tunog ng mga sirang itlog. Niyakap ng lalaki ang kanyang pribadong lugar at tumingkayat. Ang bawat maliliit na paggalaw ay nagpadala ng mga ripples ng sakit sa kanyang pondiya. Ang sakit ay bumaril sa kanya sa isang kakilakilabot na intensity na siya ay halos mawala ng malay. Ibaba mo siya. Ano pang hinihintay niyo mga tao? Bugbugin mo siya, Mr. Meyer, sa lupa bilang siya grated kanyang ngipin shrieked agonizingly. Guys! Singilin. 30 katawang sumugod kay Jack at ang ilan sa kanila ay may mga machete sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, kahit na ang iba pang bahagi ay nanalo sa pamamagitan ng mga numero, sila ay nahulog sa wala pang 1 minuto. Ang mga taong ito ay nakatanggap ng mas matinding suntok kaysa sa mga naunang lalaki. Ang kanilang mga pinsala ay mas malala. Panginoong Hesukristo. Hindi ito kapanipaniwala. Napalunok ng husto ang isang lalaking procurement staff na gulat sa galing ni Jack sa pakikipaglaban. Si Jack ay isang top-notch combatant, walang duda. Ito ay lampas sa kahangahangang. Tiyak na nabuhay siya hanggang sa 20 milyong sweldo. May ilang babaeng empleyado na naiinggit kay Sonia at nagnanais na magkaroon sila ng asawang katulad ni Jack. Siya ay hindi lamang kaakit-akit, ngunit siya rin ay nagtataglay ng isang lalaki na aura na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Mabilis.
Halika at hanapin si Kuya Ken. Si Mr. Meyer ay nagutos ng ilang waiter na natipon dito sa kaguluhan para sa ilang libangan na karapat-dapat sa popcorn. Nag-dismiss ang mga waiter at pumasok ang isang lalaki kasama ang 7 hanggang 8 tao. Bro-in-law, tulungan mo akong ipadala itong Beastard sa impyerno. Ang piraso ng She-Asterisp na ito ay dumating upang lumikha ng kaguluhan sa aming lugar. Ang pagdating ni Dan Jameson ay nagbago ng nakakulong galit ni Mr. Meyer. Namumulaklak sa loob niya ang pag-asa. Si Dan Jameson ay hindi ordinaryong tao, siya ang numero 1 hitman ng pamilya Clark. Hindi magiging problema sa lahat para sa kanya na lumaban sa daan-daang tao mag-isa. Bukod dito, nakuha ni Dan ang kanyang kasalukuyang ranggo at pinatunayan ang kanyang halaga sa pamilya Clark sa kanyang mga kamao. Nabuhay ang galit ni Dan nang mabalitaan niyang nabugbog ang kanyang bayaw na bughaw at itim. Lalong tumindi ang kanyang galit nang marinig niyang natalo ng kabilang partido ang karamihan sa kanilang mga tauhan. Tunay ngang bastos at mayabang ang kanyang bayaw sa lahat ng ito, ngunit dahil sa kanyang kapatid ay pumikit na lamang siya sa kanyang mga ginawa. Kabanata 123. Habang sinusulyapan ni Dan ang direksyon na itinuro ni Mr. Meyer, ang kanyang mukha ay kumikibot ng husto na tila siya ay na-stroke. Napagtanto ni Dan na sa pagkakataong ito, ang kaibig-ibig niyang bayaw na ito ay nagalit sa isang tao na ang mga balahibo ay hindi dapat magulo. Ilang araw ang nakalipas. Nakahinga siya ng maluwag nang ipaalam sa kanya na dinala ni Young Master Clark ang kanyang karampatang marshal para lipulin si Jack. Ngunit bumalik si Young Master Clark na may hindi magandang tingnan na pamumutla. Siya ay umungal na si Marshal Dennis Howard ay ganap na walang silbi, habang si Marshal Dennis sa una ay nag-claim ng buong kumpiyansa na ipapadala niya si Jack sa libingan. Pareho silang nagtago sa isang kwarto at nagkaroon ng mainit na usapan. Sa huli, kinumbinsi ng Mariscal si Young Master Clark na huwag saktan si Jack. Ang pamilya Clark ay maghuhukay ng kanilang sariling mga libingan kung sila ay magalit sa kanya. Natulala na naman si Dan sa balitang ito. Alam niyang malakas si Jack, ngunit hindi niya inaasahan na kahit ang Marshal ay hindi maglalakas loob na hawakan ng isang hibla ng kanyang buhok. Malamang na si Jack White ang hari ng digmaan. Hi, Dan. Napakaliit na mundo. Tumawa si Jack at nagpatuloy, so ano ang gagawin mo? Ano ang dapat nating gawin? Pinapapunta ka namin para makita ang Grim Reaper, Beastard ka. Hindi mo ba nakikilala ang kapatid ko? Sikat siya sa pagpuksa sa daan-daang mga punk na tulad mo. Umisi si Mr. Meyer sa mayabang na tono. Magaling ka, aaminin ko. Gayunpaman, ikaw ay walang iba kundi isang walang kwentang lamok sa harap ng aking kapatid. Nagpatuloy siya na may bastos na tono. At tumayo siya ilang metro ang layo kay Jack nang sa wakas ay hangover na ang sakit. Kapatid ka niya, natigilan si Jack habang nakatingin kay Dan. Hindi, bayaw ko lang siya. Sinundan niya si ate para tawagin akong kuya, sagot ni Dan sa malamig at malamig na boses. Bigla na lang niyang ikanaway ang palad niya sa pisngi ni Mr. Meyer. Kuya, bakit mo ako sinaktan? Hindi ba maling tawa ang nataman mo? Asawa ko ng ate mo, bayaw mo. Hindi ba dapat ikaw na lang ang magpatalo sa kanya? Nabalot ng pagkalito ang kanyang ulo at kasabay nito, naramdaman niya ang sampal na tumitama sa kanyang mukha. Nagpakawala siya ng gulat na hinga sa sakit. Tama iyan. Pinutukan kita. Alam mo lang kung paano pagsamantalaan ang pangalan ng pamilyang Clark upang makakuha ng bentahe sa araw-araw at lumikha ng mga problema sa lahat ng dako. Kilala mo ba kung sino siya? Siya ay isang tao na kahit si Young Master Clark at ako ay hindi nang ahas na hawakan. Ikaw. Malinaw na iniwan mo ang iyong utak sa sinapupunan ng iyong ina. Tumalikod si Dan kay Mr. Meyer. Malapit na siyang sumabog sa galit sa kanyang katangahan. Ano? Hindi pwede. Siya ay isang tao kahit na ang Young Master Clark ay hindi nang ahas na masaktan. O, Panginoon ko. Ang isang taong napakakapangyarihan at maimpluwensyang tulad ni Young Master Clark ay natatakot na galitin si Jack. Ano pa Mr. Meyer? Itong asawa ni Miss Selina, sino siya?
Ilang empleyadong nakatayo sa likod ni Selena ang nagbulungan. Tuluyan na silang natulala sa sitwasyon ngayong gabi. Ang asawa ni Selena na si Jack White ay tila hindi isang ordinaryong tao. Ano? Hindi pwede ito, sa sandaling ito tunay na alam ni Mr. Meyer na siya ay naglalaro ng apoy at bigla na lang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Mukha siyang mapula. Matapos pag-isipan ng kanyang mga iniisip, lumapit si Dan kay Jack at bahagyang yumuko. Ginoo. White, humihingi ako ng paumanhin. Ang nangyari ngayon ay dahil hindi ko pinamahalaan ng maayos ang mga tauhan ko at nagdulot ito ng gulo sa inyo ni Mrs. White. Taos puso akong humihingi ng tawad at umaasa na iligtas mo ang buhay ng aking bayaw. Takot na takot si Mr. Meyer kaya ibinagsak niya ang sarili sa lupa matapos marinig ang mga salita ni Dan. Papatayin ba talaga siya ng lalaking ito dahil lang sa maliit na bagay? Nag-iisip sandali si Jack at sumagot, sige. Kaya kung iligtas ang kanyang buhay, ngunit gusto ko ang kanyang kamay. Baka hindi niya matutunan ang kanyang leksyon kung hindi. Dalhin mo sa akin ang mga machete. Napakagatlabi si Dan. Wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ni Jack. Hawakan mo siya, lumakad siya papunta kay Mr. Meyer na may hawak na matalim na may kantab na machete at dinala niya ito hanggang sa hangin. Hindi. Kuya, huwag naman sana. Ako ang asawa ng iyong pinakamamahal na kapatid. Ginoong White, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Hindi ko nagagawin, I swear, sa sobrang takot ni Mr. Meyer ay halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Idiniin siya sa lupa ng mga tauhan ni Dan habang siya ay humihingi ng awa. Ibinoling ni Dan ang kanyang ulo upang pagmasdan ang mga ekspresyon ni Jack. Wala. Pagkatapos nagngalit siya ng ngipin at iniwagayway ang machete. Kabanata 124. Isang masayang sigaw ang tumusok sa kapaligiran, iyon ang uri ng hiyawan na nagpalamig sa dugo ng lahat. Karamihan sa mga tao ay natakot kaya pinaikit nila ang kanilang mga mata. Honey, alis na tayo. Kinuha ni Jack ang habi na bag at isinukbit ito sa kanyang balikat. Tumingin siya sa part-timer at sinabing, gusto mo pa bang manatili dito? Alis na, natigilan ng babae sa eksenang nasa harapan niya at pagkatapos lang siyang tawagan ni Jack ay bumalik siya sa realidad. Mabilis niyang sinundan si Jack at ang iba pa habang palabas sila ng KTV. Huwag ka nang papasok sa trabaho sa ganoong lugar. Saway ni Selena sa kanya. Bakit mo ba naisip ang magtrabaho dito noong una? Anong ginagawa mo? Tanong niya, nakakunot ang noo niya habang ginagawa iyon. Tumingin ang babae kina Jack at Selena at lumuhod ito sa harap nila. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Ang pangalan ko ay Jessica Fair at nagtatrabaho ako sa Labor and Social Security Bureau. Gayunpaman, dahil sa sobrang sakit ng aking ama, kailangan kong magtrabaho sa ilang mga side job para kumita at mabayaran ang kanyang bayad sa operasyon. Nabili na namin ang aming bahay, ngunit kulang pa rin kami sa pera. Wala akong ibang choice kundi magtrabaho dito para sa pera. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata nang maisip niya ang sitwasyon ng kanyang ama. Ang kanilang recruitment announcement ay malinaw na nakasaad na ang trabahong ito ay kinakailangan lamang na uminom kasama ang mga bisita, ngunit hindi matulog sa kanila. I really didn't expect na ma-encounter ko ang grupong ito ng mga B-start sa ikatlong araw ko. Nangingilid ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata habang inilarawan ang kanyang karanasan. Mas nakakaawa at nakakalungkot ang itsura niya. Ang mga empleyado ay nagkatinginan, walang salita, huminga ng sunod-sunod na buntong hininga. Naniniwala silang hindi tatahakin ni Jessica ang landas na ito kung hindi dahil sa kanyang ama. Si Selena ay palaging mabait. Lumingon siya kay Jack at walang pag-aalinlangan, nagsalita, Jack, bakit hindi natin siya tulungan? Ito ay masyadong nakababahala. Hindi yata ako makakatulog ngayong gabi kung lalayo lang tayo. Isang maliit at banayad ng ngiti ang sumilay sa labi ni Jack. Honey, itong magandang puso mo ay gamot sa ugat ko. Naisip ko rin iyon, ngunit hindi ko inaasahan na sasabihin mo muna ito. Ibinaba ni Jack ang habi na bag sa harap ni Jessica at sinabing kunin mo ito.
Huwag ka nang magtrabaho sa ganitong uri ng lugar. Siguradong sapat na ang pera sa bag na ito para sa operasyon ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ng mga bystanders sa mga bilog na kasing laki ng mga platito, natigilan sila sa inasal ni Jack. Akala nila ay 10 hanggang 20,000 ang ibibigay ni Jack sa babae pero iniabot nito sa kanya ang buong bag. Nagkaroon ng freaking 1.4 milyon sa loob nito. Sa sobrang dami ng pera, hindi lang nakayanan ni Jessica ang operation cost ng kanyang ama, sapat na rin ito para matubos niya sa bangko ang kanilang bahay. Salamat, sir. Hindi ako makapagpasalamat sa iyo. Salamat. Tumayo si Jessica at yumuko kay Jack paulit-ulit na nagpapasalamat. Honey, let's go. Malumanay na ngumiti si Jack. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Selena at naglakad papunta sa kanilang electric scooter. Medyo nataranta si Selena. Gusto niyang tulungan ang babae marahil ay may 10 hanggang 20,000 mula sa hobby bag ni Jack. Hindi niya inasahan na ipapasa ni Jack ang buong bag sa babae. Hanggang sa malapit na sila sa electric scooter ay bumalik si Selena sa realidad. Jack, hindi ka ba masyadong mapagbigay? Pula lang tanong ni Selena. Napakaraming pera sa bag na iyon. At ipinasa mo lahat sa kanya. Puminto sandali. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Huwag mong sabihin sa akin na nabihag ang iyong puso sa nakamamanghang hitsura ni Jessica at kaya mo ginawa iyon. At paano siya mananalo laban sa mahal kong asawa in terms of beauty? At saka, hindi mo ba ako hiniling na tulungan siya? Mapaglarong tumawa si Jack, lumiwanag ang kanyang kalooban. Well, hiniling ko sa iyo na tulungan mo siya, ngunit hindi ko hiniling na ibigay mo sa kanya ang lahat ng pera. Kabanata 125. Nawala ng masabi si Selena. Tinatrato ni Jack ang pera na parang wala para bang mga rolyo ng toilet paper sa kanya ang mga stacks ng banknotes na iyon. Masyado siyang mapagbigay sa babae. Well, magkano ang dapat kong ibigay sa kanya? Dapat ko bang bawiin? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gayon pa man, nagbago ang isip ni Jack. Kalimutan mo na. Walang dahilan para ipunan ko ang tubig na ibinuhos mula sa bote. Nanatiling walang himig si Selena at binigyan lang siya ng tuyong ngiti. Huwag na lang. Ang aking asawa ay kumikita ng 20 milyon sa isang buwan, gayon pa man. Yayaman kami pagkatapos ng 2 buwang pagtatrabaho mo para sa pamilya Drake. At mga zillionaire pagkatapos ng 1 o 2 taon. Mahal. Hindi tayo kapos sa pera ngayon pero patuloy na magyabang lalo na ngayon na halos walang laman ang iyong bulsa. Pinilit ni Selena ang kanyang dila. Kailangan mong matutunan kung paano pamahalaan ang iyong pananalapi ng mas mahusay. Nakuha mo ba iyon? Hindi ako gagastos ng napakaraming pera sa hapunan kung hindi para bawasan ang ego ni Sonia. Hindi. You have to start preparing to be a freaking rich woman, honey, bawi ni Jack. At saka, nangangarap akong magkaroon ng isa pang kasal at isama ka sa isang pribadong jet sa hinaharap. Sigurado ka ba? I don't think it's a good idea since 4-year-old na kami ngayon. Hindi ba't katawa-tawa na naman ang kasal natin? Nagpatuloy sila sa pagbibiro habang nakasakay sa electric scooter. Namumulaklak ang kagalakan at kaligayahan sa loob ni Selena tulad ng isang mainit na sinag ng araw na tumunaw sa malamig niyang puso. Dahan-dahang napagtanto ni Selena na ang pag-ibig ay namumulaklak sa pagitan nila na para bang kasisimula pa lang nilang mag-date. Marahil ito ang palaging sinasabi ng mga tao, mahulog ka sa iyong asawa pagkatapos ng kasal. Sa kabilang banda, pagkatapos ng sunod-sunod na nakakatakot na mga pangyayari, hindi nagtagal si Jessica at agad na umalis sa KTV. Pumara siya ng taxi at sumakay dito at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang lumang lugar ng pabahay ng komunidad. Umuwi siya sa kanyang tahanan dala ang hobby na bag sa kanyang mga bisig. Real kuya, bakit mo pinalabas si tatay sa ospital? Nagulat si Jessica sa presensya ng kanyang ama. Ang kanyang ama na dapat ay nagpapagamot sa ward ay nakahiga sa sira-sirang lumang paupahang bahay. Kinastos na namin ang bawat sentimo pero may 30,000 bill pa mula sa ospital na naghihintay sa amin. Ang sabi ng doktor ay hindi na namin kailangang magbayad, ngunit ang aming ama ay hindi na magagamot sa ospital.
Wala kaming choice kundi ibalik siya, sagot ng ina ni Jessica. Malapit ng oprahan ang iyong ama kinabukasan. Ano ngayon? Paano natin kakayanin ang 100,000 operation kung hindi man lang natin mabayaran ang 30,000 outstanding balance? Napabuntong hininga rin ang nakababatang kapatid ni Jessica na si Jack Fair. Kasalanan ko ang lahat. Napaka-inutil ko na hindi ako makakuha ng trabahong mataas ang sweldo. Hindi lang sa operation ng tatay namin, hindi ko na kayang tustusan ang mga gastusin namin sa pamilya. Kahit na nabayaran namin ang bayad sa operasyon, paano naman ang gastos sa pagpapagaling pagkatapos ng operasyon? Ibang kwenta iyon sa sarili nitong. Noon lang napansin ni Jack na magulo ang kanyang kapatid. Ang kanyang buhok ay magulo na parang nakabitch na kelp pagkatapos ng bagyo at ang kanyang mga damit ay punit-punit sa gilid. Kakaiba ito, ate. Hindi ba dapat alas 2 ng umaga tapos na ang trabaho mo? Konti na lang at 10 na ng gabi, bakit ang aga mo bumalik, tanong niya. Malinaw na iniwan ako ni Lady Locke ngayon. Huminga ng malalim si Jessica at nagpatuloy. Nakakilala ako ng grupo ng mga B-Star ngayon sa trabaho at gusto nilang gawin ko. Natigilan siya bago nagpatuloy, buti na lang ang mabait na si Mr. White ang nagligtas sa akin mula sa kanilang maruruming kamay. Tandang padamdam. Kung kasama mo ako, malalaman mo kung gaano kahanga-hanga si Mr. White. 12 ng B-Star ang bumagsak sa lupa nang hindi man lang nahawakan ang sulok ng kanyang sando. Pakiramdam ko ay hindi ordinaryong tao itong si Mr. White. Ang mga kampa ni Young Master Clock o Clark kahit ano ay takot sa kanya. Wow! Aztec yan. How I wish na maging katulad ko siya. Nag-daydream si Jake na may paghangang naka-plaster sa kanyang mukha. Noon lang niya napansin ang hinahabang bag sa braso ng kapatid. Sis, bakit mo dinala itong malaking woven bag galing sa trabaho? Nangongolekta ka ba ng mga recyclable na bagay para kumita? Hindi ko rin alam kung ano ang nasa loob ng bag. Pinatulungan ako ni Mrs. White kay Mr. White at iniabot niya sa akin ang bag na ito, tugon ni Jessica na may pagkalito sa kanyang tono. Ang habi na bag na ito ay puno ng basura, hindi ba? Still, hindi tama yon. Pupunta ka ba sa isang marangyang lugar para magsaya sa isang bag na ganito? Binuksan ni Jack ang zipper ng woven bag habang walang isip na nagsasalita sa sarili. Halos matanggal ang panga niya bago itinikom ang bibig. Panginoon ko, pera yan. Masyadong maraming pera ito. Ano? Pera. Nalaglag ang panga ni Jessica at ang kanyang ina sa sinabi nito at agad na lumapit para tingnan ang laman sa loob ng woven bag. Sa isang iglap na ang mainit na luha sa kanilang mga mata. Sa halagang ito, mailigtas ang kanilang ama. Kabanata 126. Sa pasukan ng KTV, ang lalaking may tato na dragon, si Ned, ay sumugod kasama ang isang pangkat ng mga lalaki sa likuran niya. FC. Hindi pa ako nagalit ng ganito. Hindi ako makakaalis dito hanggat hindi ako nakontento. Napatikip si Ned ng kanyang mga ngipin, ang kanyang ekspresyon ay may banta. Ang galit sa loob niya ay patuloy na nag-aalab ng mainit at maliwanag. Boss, baka kalimutan na lang natin, nauutal na sabi ng isa sa kanyang mga kampan pagkatapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dan? Kahit si Young Master Clark ay hindi maglalakas loob na guluhin ang lalaking iyon. Si Dan ang pinakamahusay na manlalaban sa pamilya Clark, alam mo ba't nagpatuloy ang kababata? Pero tingnan mo ang nangyari. Yumuko siya at kinamot ang pangalan ni Jack White. Pinutol pa niya ang isang kamay sa kanyang bayaw ng walang pag-aalinlangan. Pumalatay sa mukha ni Ned ang pag-aalinlangan nang marinig niya ito. Gayunpaman, mabilis na sumili ang ngiti sa kanyang mukha nang sabihin niyang bakit tayo dapat matakot? Hindi natin kailangang matakot sa takot dahil lang sa ginawa nila. Anong mga aristokrata? Ang mga ito ay self-giving titles. Paano nila maihahambing sa atin ang mga dragon gods? Tama ang boss, pulong ng isa pang kampa na may masamang tono. Walang paraan na hahayaan natin itong mag-slide. Not something this cheater city, especially. Bakit?
Sa tingin ba ng mga aristokrata na iyon ay sila ang pinakamahusay? Mas marami ba silang lalaki kaysa sa atin? Sa puntong ito, huminto muna siya saglit bago niya idinagdag, at saka, may chismis na kayang pabagsakin ni Dan ng ilang daang lalaki ng mag-isa. Ba? Narinig namin ang bulong-bulungan mula sa ibang tao, ngunit hindi ko pa siya nakitang kumikilos sa sarili ko, kaya sino ang nakakaalam kung siya ay tunay na nagbawas ng ilang dosenang mag-isa? Ang kanyang alamat ay lalong naging katawa-tawa habang umiikot ang mga salita. Tama iyan. Ang lahat ng mga aristokrata ay pera. Hindi nila kayang talunin kaming mga lalaki in terms of raw manpower. Ginagamit lamang nila ang kanilang mga kamao kapag sila ay lumalaban, may mga tao tayo. Kung magkakaklase tayong lahat sa lalaking iyon, walang paraan na makakatakas siya. Ang isa pang gon ay humakbang, ang kanyang mukha ay kulay ube na may mga pasa at namamaga ang ilong. Tama ka. Yung walang kwentang kalokohan. Hihingi ako ng tulong kay Master Howard. Hindi natin maaaring hayaang mag-slide ito. Tumanggo si Ned. May ngiti sa labi, komento niya, hey. Ang asawa ng maliit na punk ay may kahangahangang figure. Higit sa lahat siya ay napakagandang nilalang. Boss, I think that woman is Selena Taylor, secretly dubbed the beauty queen of Eastfield among the rich young masters here. Hindi mo ba sasaktan ng mga Taylor kung may gagawin ka sa kanya? Itinaas ng isang gon ang pag-aalala matapos pag-isipang mabuti ang bagay na iyon, kumunot ang kanyang noo sa pag-aalala. So sino siya? Walang problema. Nabalitaan ko na ang babaeng ito ay pinalaya sa pamilya Taylor 5 taon na ang nakalilipas. Hanggat niloloko ko lang siya at hindi siya papatayin kahit ang mga Taylor ay hindi maglalakas loob na pukawin si Master Howard. Isa pa, nabalitaan ko na ang kanyang pinsan ay laban sa kanya at hindi siya nakakuha ng kahit isang trabaho. Kay. Ayos lang basta hindi siya patay. Habang pinag-uusapan siya, mas naramdaman ni Ned na mayroong isang hindi mapaglabanan na pang-akit kay Selena na hindi matatagpuan sa ibang mga babae. Ito ay ang pang-akit ng isang mature na babae. Talaga. Kung ganoon ang kaso, walang magiging problema. Puntahan natin si Master Howard ngayon. Napangiti ang gon nang marinig iyon. Boss, pwede ba kaming manood habang nagpapasaya ka sa babae? Gusto kong makita ang hitsura nitong beauty queen ng Eastfield habang siya ay ganap na pinangungunahan mo. Walang problema. Ipapakita ko sa inyong lahat kung gaano ako kagaling. Nagalit si Ned at dinala ang kanyang mga tauhan para makita si Master Howard. Si Master Howard ay may napakalaking impluensya sa lungsod. Siya ang may-ari ng maraming entertainment outlet at mga ilegal na bangko. Hindi naman mahirap alamin kung saan nakatira si Selena. Jack, may problema. Kabanata 127. Sa sandaling ito, mukhang may naisip si Selena sa wakas. Tinapik niya si Jack sa balikat mula sa likod. Teka. Tumigil ka, agad na hinailan ni Jack sa gilid ang electric scooter. Anong mali? Si Dan Jameson ay isang mahusay na manlalaban, ngunit hindi man lang siya nagtaas ng kamao laban sa iyo. Nagsorry siya agad sa'yo. At talagang sinabi niya kay Mr. Meyer na ikaw ay isang tao na kahit si young Master Clark ay hindi ma-provoke. Bakit? Sino ka ba talaga? Tanong ni Selena na baluktot ang kanyang feature sa isang kahina-hinalang pagsimangot. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack pagkatapos niyang marinig iyon. Ako ay isang veterinaryo kaya lang. Nakipag-away sa akin si Dan noon kahit na hindi ito masyadong away. Nasali kami sa isang kompetisyon sa pakikipagbuno sa braso. Nawala at pinutol niya ang sariling daliri dahil alam niyang walang halaga ang lakas niya kumpara sa akin. Kailangan kong aminin na ang kapwa ay isang tunay na lalaki bagaman. Anyway, kaya natatakot si young Master Clark sa akin. Dito, huminto sandali si Jack bago siya nagpatuloy, pag-isipan mo. Kahit na ang pinakamahusay na manlalaban ng Clarks ay hindi katugma para sa akin. Hindi ba natural sa young Master Clark na matakot sa akin? Hindi ba siya matatakot na maalis ko lang siya? May kapangyarihan akong gawin iyon. Arm wrestling. Nagsuot ng kakaibang ekspresyon si Selena. Hindi niya akalain na gagamit ng ganoong paraan ang kanyang asawa para patunayan ang lakas nito sa iba. Manam M.
Umalis na lang din ako pagkatapos niyang mawala. Hindi ko inaasahan na puputulan talaga ng lalaking iyon ang daliri niya. Kaya ang katotohanan na hindi ko pinatay ang Meyer ngayong gabi ay itinuturing na isang maawang gawa upang mapanatili ang kanyang dignidad. Napakamot ng ulo si Jack habang nagsasalita. Ang galing mo, Jack. Inarap ni Selena ang napakagandang mukha ng asawa. Pagkatapos ay nagkomento siya, ang lalaking iyon ay isang tunay na lalaki at masama ang pagsunod niya sa maling Panginoon. Siguradong isa si Ken sa pinakamasamang taong kilala ko. Hindi naman siya kakilakilabot noon. Pero nalaman ko kung gaano talaga kahalimaw ang lalaking iyon pagkatapos niyang subukang give-in ang bahay namin kasama ang kanyang mga goons. Pumalaklak si Jack. Ngayon, nararamdaman mo ba na natagpuan mo ang iyong sarili na isang mahusay na asawa? Hindi nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Dahan-dahang nahadjap ng tingin ni Selena ang mapupulang labi ni Selena. Mahal, bakit wala tayong ibang anak? Sinabi niya. Lasing na lasing ako noong gabing iyon mula 5 taon na ang nakakaraan. Halos hindi ko na maalala ang nangyari. Ang natatandaan ko lang ay ikaw ang nagpasimula nito. Agad na uminit ang pisngi ni Selena. Huwag mo nang pag-usapan pa. Sobrang nakakahiya. Galit ako sa lolo ko noon dahil pinakasalan niya ako sa kahit sino. Oo naman, ito ay isang peking kasal, ngunit ang pagkilos na iyon ay patunay ng kasal. Paano ako, Selena Taylor, magpanggap na lang na may asawa? I'm sorry. Gusto ko ring iligtas ang nanay ko noon. Wala akong choice kundi gawin iyon. Dahan-dahang bamantong hininga si Jack. Huwag kang mag-alala, Selena. Ang kasal mula sa 5 taon na ang nakakaraan ay ikinalulungkot. Wala kang dapat sabihin na iintindihan ko. At huwag kang mag-alala, magdaraos ako ng isa pang engranding kasal para sa iyo. Idiniin niya ang kanyang mga labi. Lahat tama. Hahawakan kita niyan. Dito, iba ang naisip niya. Ngunit malapit na ang 70 kaarawan ni Lolo, sabi niya, nakasimangot. Ang pagpupumilit din ng nanay ko sa kasalukuyan. Magkakaproblema tayo kung hindi natin ma-forget ang ganoong halaga ng pera. At saka kakasimula mo pa lang sa trabaho mo at ang pinakamaagang makukuha mo ang iyong sweldo ay malamang sa loob ng ilang araw. Mukhang hindi tayo makakarating sa oras ng kaarawan ni Lolo. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi problema kung kaya ng pera ang issue. Ano? Lahat kayo nabugbog. Isang matandang lalaki ang tumayo sa isang villa, isang bangkos ng puting buhok ang perona sa kanyang ulo. Napatitig siya sa lalaking may tato sa kanyang harapan. Sino ta? Sino ba itong naglakas loob na talunin ang aking mga tauhan? May death wish ba siya? Kabanata 128. Oo. Magaling ang punk na iyon. Hindi kami tugma sa kanya dahil kakaunti lang ang kasama namin. Agad na nagbuntong hininga si Ned, Master Howard, halos tinuraan ng punk na iyon ang iyong pangalan. Sinabi namin sa kanya na kami ay iyong mga tauhan, ngunit sinabi niya sa amin na ikaw ay walang iba kundi basura. Yung F-Sacker. Naglakas loob siyang tingnan ako, ang dakilang Master Howard. Ito marahil ang unang pagkakataon na ganap na hindi pinansin si Master Howard. Sa sobrang galit niya ay halos lumuwa siya ng dugo. Ginamit niya ang kanyang mga kamao upang sakupin ang tronong inuupuan niya ngayon. Ang Dragon God Clan ay itinuturing na isa sa mga pinakakilalang angkan sa lungsod. Wala sila sa tuktok ng food chain, ngunit walang nangahas na guluhin sila ng walang ingat. Ang mga organisasyong nasa ilalim ng lupa na ito ay karaniwang hindi nakikialam sa anumang mga gawain na may kinalaman din sa mga aristokrata. Hindi nila nais na pukawin ang anumang hindi kinakailangang away. Kaya naman hindi niya naiwasang magbitiw ng pangungusap pagkatapos niyang magsalita. By the way, ang punk ba ay isang aristokrata? Hindi. Huwag kang mag-alala. Ang punk na ito ay isang kawal sa paa, isang manggagamot ng hayop. Sa madaling salita, siya ay isang impulsive self-righteous F-Sacker, yung tipong mahilig magdikit ng ilong sa mga lugar na hindi niya imbotado. Maraming mga veterinaryo ang nakapaligid kamakailan, dagdag ni Ned. Maraming type niya ngayon. Hindi nagabalang magtanong si Master Howard tungkol sa buong sitwasyon. Napagdesisyonan na niya na mamamatay ang punk pagkatapos niyang tawaging basura. Napaisip siya saglit. Ilang tao ang kailangan mo?
Ipapasama ko si Scar sa mga tauhan niya, 50 nagsalubong ang kilay ni Ned. Tapos umiling siya. Hindi. Ang 50 ay masyadong maliit sa isang numero at ang punk na iyon ay masyadong sanay. Kailangan natin ng hindi bababa sa 200 at kailangan natin silang armado. 200. Nagulat si Master Howard sa iminungkahing numero. Hindi niya akalain na magiging ganito kahusay ang punk. Tama iyan. Nabalitaan ko na ang punk ay nagsilbi sa larangan sa loob ng 5 taon. Maraming beses na siyang nilabanan ng kamatayan. Siya ay baliw sanay. Siyempre, naiintindihan ko naman kung hindi natin kayang magdala ng ganoong karaming lalaki, komento ni Ned. Sapat na ang 100. Ngunit sinusubukan ko lang na pigilan ang pinakamasamang sitwasyon dito. Sige na, tumanggo si Master Howard na lipad ang tingin niya sa isang lalaking nasa gilid niya. May nakakatakot na peklat kaysa bumangga sa mukha ng lalaki. Peklat, dalhin mo ang iyong mga tauhan at armasan sila, malamig niyang sabi. Masasailalim ka sa utos ni Ned para sa operasyong ito. Opo, Ginoo. Ang lalaking may peklat na mukha ay hindi nag-aksaya ng oras sa maliit na usapan. Inihanda niya ang kanyang mga tauhan at umalis kasama si Ned. Sa pagkakataong iyon, matagal nang natutulog si Kylie. Samantala, si Fiona at ang iba pa ay nasa hardin, naiinip na humihingal habang hinihintay nilang bumalik sina Jack at Selina. Pinagmasdan ni Joan na nasa tabi ni Fiona ang ekspresyon ng isa pang babae. Fiona, huwag kang magalit, pakiusap, malumanay niyang sabi. Wala namang problema ang anak ko, sigurado ako. Hindi naman siya ganoon ka-rash. Tumura si Fiona sa lupa. Huwag mo lang akong tawaging Fiona na parang magkaibigan tayo. Nakipag-away ang anak mo sa mga bodyguard ni Drakes. Hindi ba ito nagdudulot ng gulo? Nakita namin ang lahat sa aming sarili. Napasok niya ang kanyang sarili sa malalim na shitty, ngunit huwag mo kaming kaladkarin dito. Agad din namang kinapa ni Zina ang kanyang dibdib. Tama iyan. Tumawag pa sa amin si Selina noong hapon, nakiusap kay Tita Fiona na bigyan siya ng 300,000 para makapaghapunan. Posible ba yun, she remarked in a patronizing tone. Kailangan ba talaga ng 300,000 para matreat ng dinner ang mga kasamahan niya? Halatang halata na si Jack ay nasa leeg na sa putik ng kabayo. Kabanata 129. Nagsalubong ang kilay ni Ben. Gabi na pero hindi pa bumabalik si Jack. Di kaya'y kinidnap siya at hindi na makauwi. Hindi sapat ang 300,000 para mabayaran ang pamilya Drake. Bale bubugbugin lang niya yung mga bodyguard since galing pa sila sa pamilya Drake. Hindi pwede. Lalong nag-alala si Joan nang marinig niya ito. Nag-aalala siyang naglakad ngunit wala siyang magawa. Parehong hindi nakabalik sina Jack at Selina sa kabila ng huling oras. May nangyari ba talaga sa kanila? Yun ang mga bodyguard ng Drake family, hindi yung regular cut-off bodyguards. Ang 300,000 ay dapat na sapat na kabayaran kung sila ay mga regular na gwardya, ngunit walang tiyak kung sila ay kabilang sa mga Drake. Nag-aalala lang ako kasi hindi na rin bumalik si Selina. Kinuha na rin ba si Selina? Ano ang gagawin natin kung humingi sila sa atin ng pantubos? Si Andrew ay humihit-hit ng sigarilyo sa gilid. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ransom. Kung humingi sila ng ransom, iniligtas lang namin ang aming anak. Walang ibang magawa ang knucklehead na iyon kundi magdulot ng gulo. Tiyak na hindi ko ginagamit ang aking pera para bayaran ang kanyang mga pagkakamali. Sabi ni Fiona na galit na galit. Fiona, please wag mong sabihin yan. Si Jack ay isang ama. Bukod dito, inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib para sa iyong anak na babae nang walang pag-aalinlangan. Hindi ka pwedeng tumayo na lang at hayaan siyang mamatay. Natakot si Joan na papatayin ng pamilya Clark ang kanilang mga bihag sa matinding galit. Kaya nagsumamo siya at nagmakaawa sa abot ng kanyang makakaya. Siya ang humihingi nito, sa tingin mo ba? Halatang halata na tinutokso lang siya ni Miss Tanya nang hindi niya ito pinapasok. Pwede naman siyang tumalikod at umalis pa uwi, no? Nababaliw na yata siya dahil sa kasakiman. Ang lakas ng loob na singilin diretso sa estate ng mga Drake.
At nang sinubukan siyang pigilan ng kanilang mga bodyguard, binugbog niya sila. Hindi ba siya ang humiling nito? Sabi ni Zina bago pa makasagot si Fiona. Nakahalukip ka bang kanyang mga braso sa kanyang dibdib? Oo, eksakto. Siya mismo ang nagtanong, tumanggo si Fiona. Siya ang nagtulak dito sa iyo. Napaluha si Joanne. Hindi siya magiging sobrang desperado sa pera kung hindi dahil sa iyo. Kailangang bigyan kanya ng 10 milyong dolyar para sa ika-70 kaarawan ni Lolo Taylor at kikilalanin mo lang siya bilang iyong manugang, hindi ba? Katawa-tawa. Siyempre magiging walang hiya siya, she snapped, tumutulo ang tono ng hinanakit. Desperado siya sa pera dahil gusto niya iyong recognition. Gusto niya ang blessings mo. Parang impyerno ay may pakialam ako. Lumakas ang init ng ulo ni Fiona. Ang iyong anak ay isang buko na bumugbog sa mga tauhan ng Drakes at naglakas loob ka bang sisihin ako? Sinabi ko bang bubugbugin siya ng ibang tao? Bakit ka gumagawa ng mga walang habas na akusasyon? Hindi mo ba nakikita kung sino ang may mali dito? Kung ano man yun, hindi kasalanan ng nanay ko, bulalas ni Ben. Kahit hindi nagsisinungaling si Miss Tanya sa kanya, kailangan niyang maghintay ng kahit isang buwan bago makuha ang kanyang unang buwang sweldo, hindi ba? At 3 linggo na ang kaarawan ni Lolo. Kakayanin pa kaya niya? Tsaka 20 million per month ang sweldo niya, hindi 30 milyon. Kailangan niya ng 30 milyon. Wala akong pakialam. Kung may mangyari sa anak ko at kung hindi mo siya iligtas kahit na may pera ka para gawin iyon, papatayin kita. Diretso ang tingin ni Joanne kay Fiona, nakakatakot ang bangis sa mga mata nito. Napaatras si Fiona sa gulat. What a crazy bitik, napabuntong hininga siya. Gumagawa ng mga walang basehang akusasyon. At naglakas loob siyang magsabi ng isang bagay na hindi makatwiran. Walang ibang naidulot ang iyong anak sa aming pamilya kundi paakit sa nakalipas na 5 taon. Bawat isang mapahamak na araw sa nakalipas na 5 taon. At may sinasabi ka sa akin ng ganyan. Kumuha ng buhay. Kabanata 130. Napahawak ang bulat sa dibdib ni Joanne at nanunuot ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ginawa ni Jack ang lahat para sa kanya. Pumayag lang siya sa huwad na kasal na ito at kunin ang pwesto ni Ivan sa militar dahil gusto niyang makatanggap ito ng tamang medikal na paggamot. Hindi niya alam ang alinman sa mga ito nang siya ay nakakulong sa sickbed. Pagkatapos lamang niyang ma-discharge sa ospital ay ibinigay ng doktor sa kanya ang sulat ni Jack at nalaman niya ang buong sitwasyon. Sa loob ng 5 taon na ito, siya ay natatakot din. Natatakot siya na si Jack ay mamatay sa larangan ng digmaan. Marami rin ang nagsabi sa kanya na patay na ang kanyang anak. Hindi sana siya nanahimik sa lahat ng mga taon na ito kung hindi. Kaya lang niyang ipagdasal ang kanyang anak habang hinihintay niyang bumalik ito. Sa sandaling ito, narinig nila ang tahimik na huni ng paparating na electric scooter. Si Jack at Selena ay naka-scooter, sa wakas ay nakauwi na. Ipinarada nila ang sasakyan sa loob ng hardin. Jack, okay ka lang? Balita ko binugbog mo ang mga bodyguard ni Drake. Totoo ba? Agad na lumukso si Joanne at tinanong si Jack na labis na nag-aalala. Nako, binugbog ko nga sila pero huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat, napangiti si Jack habang walang pakialam na nagsasalita. Nakita mo. Siya mismo ang umamin. Paano siya magiging maayos pagkatapos niyang bugbugin ang mga bodyguard ng mga Drake? Oo. Wala kang ginawa kundi kalat ka rin ang mga Taylor pababa kasama mo sa nakalipas na 5 taon, Jack. I suggest umalis ka na. Paano magiging maayos ang lahat pagkatapos mong i-provoke ang pamilya Drake? Tinapunan ni Zina si Jack ng masamang tingin. Matanda ka na pero hindi mo alam kung ano ang kaya mo at hindi mo magagawa. Tinulungan mo pa si Selena na mangikil ng 300,000 sa kanyang ina. Ito ay ransom money, hindi ba? Thank goodness, matalino si Tita Fiona para hindi sumunod. Kung hindi, ito ay nawala ng walang kabuluhan. Hindi napigilan ni Jack na mapangiti ang mapangakit na kilos ni Zina. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ka gaanong gusto ni Selena. Siguradong marami kang pinag-uusapan para sa isang taong labas sa pamilyang ito.
Bakit ba masyado kang nagmamalasakit kahit na girlfriend ka lang ni Ben? Ikaw galit na galit si Zina kaya hindi niya alam kung paano sasagutin. Jack White, sinusubukan mo bang mag-alsa? Inilagay ni Fiona ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Hindi pa rin kita na-acknowledge bilang manugang ko. Ikaw ang tagalabas dito, hindi mo ba alam iyon? 2 taon ang kasama ni Zina ang anak ko. She's practically his fiancée and she's already a daughter-in-law sa amin. Hindi siya outsider. Tama iyan. Agad namang nagtaas pa ba si Zina nang magsalita si Fiona para sa kanya, bumalik ang kumpiyansa niya. Kahit hindi pa ako kinikilala ni na Tio Andrew at Tita Fiona, ako ay halos puso at kaluluwa ni Ben. Tsaka hindi rin naman malayong magpakasal kami ni Ben. At saka, may kaya sana si Ben kung hindi dahil sa iyo at hindi ko kailangang magdusa ng ganito. Tell me, paano nyo nagawang palayain ang pamilya Drake? Sa tingin ko ay ibinigay mo muna ang ilang daang libo sa kanila at kaya hinayaan kanilang bumalik upang kumuha ng mas maraming pera. Tama ba yun? Kahit na gusto nila ng pera, hinding-hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo para sa mga bodyguard na iyon. Hindi para sa ilang basurang tulad mo. Napansin ni Fiona na si Jack ay nakatayong nakaugat sa kanyang kinatatayuan, ganap na tahimik. Dinala niya ang luggage bag at iniabot ito sa kanya. Nakabili lang namin ito. Isipin mo ito bilang ang aming huling regalo para sa iyo. Kunin ito at umalis, ang higit pa ay mas mabuti. Baka ganito ka pa rin mamuhay, iyon ay kung hindi ka mahanap ng pamilya Drake. Saglit na nag-iisip pagkatapos ay idinagdag niya, at isama mo ang iyong ina. Isa rin siyang outsider sa pamilya natin. Ma, ano pong pinagsasabi niyo? Hindi na nakayanan ni Selena matapos mapanood ang buong palitan. Pumakbang siya at inagaw ang malita. Nabugbog nga ni Jack ang mga bodyguard ng mga Drake pero seryoso, ayos lang. Hindi lamang siya pinayagan ni Miss Tanya na magpatuloy sa pagpasok sa trabaho bukas, ngunit nagayos pa siya ng isang pribadong villa para sa kanya sa ari-arian ng pamilya Drake. Makakapagpahinga siya roon sa kanyang mga pahinga at maaari pa siyang manatili doon kung ayaw niyang bumalik. Ay, imposible. Nagsisinungaling ka. Pinugbog niya ang mga bodyguard ng pamilya Drake. Paano magiging maayos ang lahat? Natigilan si Fiona, baka sa mukha niya ang pagtataka. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.